din. Yung mga tao, may mga tao na talagang matigas ang ulo. Yung kahit alam nilang ano, pipili nila kahit, "Sir, gabi naman na. Mag-check ka pa ba ng helmet? Maghuli ka pa," parang ganon. Kaya isa din 'yan yung anong tawag dito, yung information drive. Dapat ano yung information drive natin, lalo na sa mga batas sa LTO. Sa tingin ko medyo kulang talaga kasi pag LTO rin yung basis sa entire Region 1, sabihin na natin siguro walang 1,000 sila, sabihin na natin kung 1,000 lang yung traffic enforcer nila or flying squad na sinasabi nila, hindi talaga yun, kasi siyempre may magpapansyon na admin, di ba? Iba-iba din. Tulad dito, parang yung checkpoint nila, bihira lang talaga. Hindi. Kasi sa manpower nila. Di ba? Nakikita nyo naman. Yung kunwari, distrito or cluster nila dito, silang lang naman. Parang yung police din. Sabihin na natin sa police, per station or per municipality mayroon, pero kulang pa rin. Yun yung isa. Yung deflated manpower, tapos yung information dissemination, tapos dapat talaga example lang para may karoon kayo ng idea. Yung sa pinsan ko, before siya nakakuha ng driver's license sa ibang bansa, magsiseminar siya o mag-aaral siya ng 3 months before pa mag-actual. May exam yan. Kung bumagsak ka, ulitin mo yung kasi talagang kinakabisado nila talaga yung violation siguro dyan yung curve o sharp curve, slow down, yung mga kilometers per hour, yung speed, mga ganon, or bumps, or yung slow down, lahat yung yield when ganito, pedestrian, or yung mga tawag dito, rough road, makikita sa sign lang, talagang kinagabisado nila. Pag bumagsak ka, ulitin mo daw. Pag actual, iba na naman. One-on-one sila. Kaya pag pumunta yung mga driver dito, pag sa correct me if I'm wrong, pag foreigner ka, may driver's license ka sa ibang bansa, pwede mong gamitin dito 90 days. After 90 days, pwede kang pumunta sa LDO, ipa-credit mo lang. Sir, driver license ako ng pwede akong pumunta ka ng sabi magbabayad ka lang ng Kaya minsan pag I'm a driver's license holder of international, parang international driver's license ang tawag nila doon. Kasi talagang standard. Tignan mo dito, kahit simple na traffic sign minsan. Sabi ko. Kasi sabi na may mga china-challenge ako Sino may driver's license? Sino talaga nag-aral sa driving school? Sabi ko. Nag-seminar? Wala. Ako, hindi, may nagtataras din. Sige, tingnan natin. Sample ako. Anong traffic sign to? Sabi ko. Bumps, humps ka, nila. Uneven road, sabi ko naman. Kasi mostly pinapakita uneven road, pero parang humps yun. Sabi ko na nga sa inyo, parang nagsisinungaling kayo. Yung talaga yung kulang sa atin. Kung alam nyo naman, sinong may license sa inyo? So nag-aral ka daw, nag-seminar ka sa talaga 2 days. 2 days lang. Yes. Yun yung pinagkaiba natin sa ibang bansa. Si pinsang ko, sinasabi ng tita ko, nasa driving nag-aaral, sabi na napakatagal na, saka nagbabayad sila talaga. Pero yung sinasabi mo 2 days lang. 2 days lang. Makabisado mo kaya yun? Yun parang sa akin lang Kaya dapat pag driver tayo talagang pag-aralan natin. Yun din yung isa. Saka yung isa din na factors na talagang nakikita kong nagkakaroon ng disgrasya talaga, yung walang disiplina, yung kulang talaga sa disiplina. At ganito, hindi
mapagbigay. Yung nakikipag-unahan, yun talaga yung naano ko. Kung pinagbigyan mo na, hindi ka na maabala, di ba? O kunwari, lusot ng lusot to, busina ng busina. Yung iba, imbes na palusutin mo na, gigigitin mo din. Right of way ko to, sabi niya, di ba? O, pag nagasgas siya, maabala din siya kasi dadalhin siya sa police station. Kung pinagbigyan na, hindi na siya magkakamot. Pagagawa ko itong sasakyan ko. Pero pag pinagbigyan mo na, di wala na. Right of way, ako ang nasa right of way. Sabi niya, hindi niya pabigyan, nagasgas ngayon. Ako na unang. Sabi niya, kaya siya na una, naabala ka pa rin, di ba? Yung gastos mo, yung effort mo, yung time mo na dito. Di ganun din. Yun yung mga pointers na masasabi ko sa based experience natin. Sir, nabanggit nyo sir yung information drive sir. Gaano po kayo kadalas sir mag-information drive? Sa amin, ang information drive na namin po sa sa police officer na halos everyday, bawat checkpoint sabihin na natin, helmet kayo lagi after 6 o'clock PM, isuot nyo na yung vest nyo, gaganon, nire-remind na lang namin sila. Kasi kung yung information drive, kasi may mga din kami, factors din kami. Pag may mga seminar, may mga feeding program, may mga barangay visitation, nag-i-info na kami doon. Halos araw-araw yan. Kunwari, may barangay assembly. Pero sino na naka-attend ng barangay assembly sa inyo? Tatuluntayin ko. Hindi ko Hindi, may mga barangay assembly. Tanungin nyo sa barangay, kailan po yung barangay assembly? Yung barangay assembly, iniimbitan lahat ng constituent nila or botante or resident doon. Kasi i-inform nila ganito yung budget natin. Kunwari, 5 million. Naubos na kasi ginastos natin sa pagpagawa ng street light. Mga ganon. Pinagawa natin yung drainage. Gaganon. Kaya ang budget natin, 0 na. Iniimbitan kami ng mga kapitan. Isasabay na rin namin doon. Kaya pag mag-ano sila, kasi yun yung questionan doon na dapat, alam mo kasi nagagamit mo yung ayong pondo. Doon din kami time na pag pumunta kami doon, mag-information drive ka. Kunwari, sa traffic, ganito. Mag-ano kayo ng pinapaano namin yan yung provincial ordinance natin na reflection. Dapat magsuot kayo, helmet, dapat naka-ID kayo, mga safety tips, kung ano yung mai-ano namin. Nag-i-food drive kami, kung kunwari yung bastos law, para sa mga babae, kung may mga OGs na babae, tinataklo namin dito. Parang ang mag-ano din yung WCPD, ganun. Sa amin naman, kung naimbitan ako, sir, ang ano na ngayon, drugs, mag-info kami ng drugs. Kunwari, maraming nadidisgrasya sa lugar na yon, sa traffic rules and regulation and safety driving, doon mag-ano kami, yun yung mga trabaho namin. Kaya minsan talagang sasabihin yung PNP talaga, jack of all trades. Kasi sa inyo na lahat talaga yun. Lalo na sa inyo, pag nag-criminology kayo. Criminology ba kayo? Yes, sir. Talagang exciting din talaga ang kasi pati foreigners sa isang lugar, pati foreigners, binibilang namin yan. Pag sinasabi, a list of foreigners in your barangay, gaganon. Alam namin yan. Risk of vital installation. Yun, aram na. Pag tinanong mo ilan yung school dito? Sir, total in all, 30 plus. Alam na, eksakto na. Ilan yung dito, pawn shop. Alam namin yun. Talagang binibilang namin yun. Kaya marami nga kaming trabaho. Jack of all trades, master of none. Pero, exciting para sa akin kasi everyday may nakakilala kang tao, yun din. Talagang minsan lang talaga yun man depleted, yung sa gabi, mga checkpoints, talagang
Every hour, tignan mo, 3 by 3 hours. May visitation pa kami ng mga convenience stores, gasoline store, gasoline. Pumunta kami ng barangay. Pag may mga sinasamahan minsan yung tanod na mag-duty kahit 30 minutes, kumusta dito, ganun. Kung makikita nyo talaga sa group chat namin, grabe talaga yung habang natutulog yung kayo, sinisafety namin, nakabantay. Nagpapatrol.